So nanaginip ako ng isang gabi, tapos sinasayawan ako ni Nano. Nagising ako sa loob ng panaginip ko, magkatabi kami ni Nano, tapos tinatanong ko kung kailan mo ba ako i-content ulit. Dito na, what's up and welcome sa Gatas na Inalog Recap. And today, i-recap ko na naman yung Girl From Nowhere. Pangatlo ko na kamo to. Lalaking teacher, niyaya estudyante para makipagmuha-muha. Gustong buntisin ng jowa, pero jowa ang bumuntis sa kanya. Babala dahil, alam nyo na yun, may spoiler dito eh. Let's go. So sa oh my god. So sa umpisa ng palabas, makikitang naglalakad si Ying. Nag-aaral siya sa school na puro babae lang, pero hindi siya normal na school tulad ng iba. Dahil kahit matalino ka, pero pangit ka naman, ekis ka. Dahil magaganda lang yung na-appreciate dito. Pangit na matalino? Boo! Maganda na bobo? Naku, pwede na. So yung babaeng to, director ata siya ng school. Nag-a-announce siya kung sino yung next na tatanghaling shining star. Tapos isa lang sa top 10 ng mga magaganda sa school, yung makakakuha ng award. Ano yung requirement para makapasok ka sa top 10? Simple lang naman, huwag ka maging pangit. Ngayon, nagpakilala na naman bilang new student si Nano. Pang-11 na introduce yourself niya nakamo to sa palabas. Kasi kahit ako, si Milkshake, nahihiya mag-introduce yourself. Like, pag nilagay mo ko sa harap ng classroom, bibilis yung tibok ng puso ko, tapos mag-hello sa akin si Lord. Dapat yung title, girl na di tinatabla ng social anxiety. So ngayon, sinabihan ng teacher si Ying na magtabi sila ni Nano. Tarantado pala tong seatmate mo, Nano eh. Minura ka ba naman? Ngayon, napansin ni Ying na merong hiwa si Nano sa muka. Kaya binalaan niya si Nano na kailangan niyang ingatan yung mukha niya sa eskwelahan na to. Ngayon, pagtapos ng klase, dinala ni Ying si Nano sa lugar ng mga top 10 na pinaka-aesthetic na beauty sa campus. Pinaliwanag kay Nano na may ranking system sila sa school base sa mukha nila in real time sa isang app. Tulad nito, minake-upan niya yung girl best friend niya, tas ayun, mas maganda na siya sa kanya ngayon. Since kasama si Ying sa top 10, pwede siya magdala ng friend, kaya inimbitahan niya si Nano sa loob para kumain. Pinasalamatan niya si Ying sa paglibre sa kanya, kahit masama pala ugali nitong babaeng to. Pinairal niya yung kayabangan niya dahil sinabi niya kay Nano na di siya maiimbitahan palagi at kailangan niya din sumama minsan sa mga ordinary people. Ordinary people. Nagkukwento siya kung ano-ano yung pinagsasabi habang bumababa yung honesty level niya. Minsan namimiss ko na rin maging ordinary kasama yung mga ordinary people. Ordinary people. I mean, kwento mo yan eh. Syempre maniniwala ako dyan. Maya-maya bumunot si Nano ng chocolate. Kinain sa harap ni Ying. Natatakot siya kasi nakakataba daw yun pero napilit pa din siya ni Nano. Ngayon may dumating na babae na nagngangalang Chompu. Sa napapansin ko parang siya yung dati niyang niyaya sa lugar ng mga top 10. Medyo nanghihinayang siya since si Nano yung niyaya kaya inalok na lang siya ng cake. Siyempre pagkain na yun, magtatampo pa ba ako? Maya-maya pinalabas siya ng mga babaeng bantay since walang nagiya sa kanya nakasama sa top 10. Ngayon bumaba na yung top 1 sa kanila na si Gade kasama yung ibang nasa top 10. Talagang na-admire ni Ying si Gade pero sinabi ni Nano na kasing ganda niya din si Gade kaya iniisip niya yung senaryo na siya yung nababa sa hagdan. Ngayon iniskan ni Ying yung mukha ni Nano sa app ng mga gandang-ganda sa sarili. Tapos natuwa si Nano dahil top 11 siya. Nagulat si Ying sa nakita niya. Mukhang malalamangan ako ni Idol. Di naging komportable si Ying kaya siya umalis habang tinitignan siya ni Nano. Cute ang p***ta. Yan ang gusto ko. Short, medium, length haired na ML streamer. Next day, pagising ni Ying, nagulat siya sa malaki niyang tigyawat sa ilong. Nagkaroon siya bigla ng notification na siya na ngayon yung top 11 at si Nano na yung nasa top 10. Yung mga pumupuri kay Ying, napunta na rin kay Nano, kaya natahimik sila nung dumating. Sinubukan siyang i-comfort ni Nano. Ox lang yan. Pag nawala na tigyawat mo, makakabalik ka din. Okay lang. Wala naman akong pakisalistahan eh. Sinabi nung isang babae na di niya pa nakikitang may tigyawat si Ying. Sinabi naman nung isa na madalas siya nakukuha kapag kumakain ng matatamis. Kaya naalala niya yung binigay sa kanya ni Nano dahil dun parang iniisip niyang planado yun para malagpasan siya sa top 10. Ngayon pumunta si Ying sa bahay ng mga top 10. Di siya pinapapasok pero buti na lang nandun si Nano tapos inalok siyang kumain kasama niya. Pero tinanggihan na lang ni Ying dahil namimiss niya na daw yung pagkain sa kantin ng mga ordinary people. Uy, ordinary toilet. Ordinary food. Obviously ayaw niya na maging ordinaryo. Kaya naghanap siya ng paraan para gumanda dahil nauunahan na siya ng mga nag-a-admire sa kanya dati. Hanggang umabot siya sa number 21 since nanganganak na yung mga tigyawat niya sa muka. Dahil namimiss niya nang bumalik sa top 10, nag-decide siyang maghanap ng skincare. Pero nabigla siya, tumakbo pala yun nung makita niya si Nano. Di niya din pinansin si Chompu tapos biglang may binulong sa kanya si Nano. Pagtapos ng 2 araw ng paggamit ng mga gamot niya sa muka, finally,
nakabalik na naman si Ying sa top 10. Kaya tuwan-tuwa siya sa pagpasok niya sa school kahit yung ibang mga estudyante nawiwirdohan sa over-positiveness niya. Pagpunta niya dun sa swing, niyaya niya yung babae tapos sinabi sa kanya na di siya belong dito. Tapos pinakita na napalitan na pala siya nun sa top 10. Nalungkot na naman si Idol kaya kinomport siya ni Nano. Mag-swing na lang tayo para makalimutan mo yung problema mo. Pero may ibang balak si Ying. Tinulak niya ng malakas si Nano kaya nagkaroon ng galos yung mukha niya. Tuwan-tuwa si Ying dahil nakabalik na naman siya sa top 10. Tapos di man lang tinulungan si Nano. Pero okay lang, kasama yun sa plano niya. Ngayon, nagtipon na naman yung mga kasama sa top 10. Tapos pinag-uusapan nila si Ying na di nila alam na nasa likod lang. 5 taon na kasi siyang nasa top 10 pero di siya naangat. Tapos binanggit pa ni Gade yung nanay niya dahil yun daw yung may kasalanan kung bakit kulang yung ganda niya. Kaya nung umalis, nag-decide na gumanti si Ying at nagplano para umangat siya sa listahan. Binato niya ng potential siopaw yung naliligong babae sa loob ng CR. Naglagay siya ng langgam sa towel na ginamit ng mga babae sa mukha nila. Pinatulog niya yung kasama niya, tapos inahit yung kilay. Gumawa siya ng inumin na nakakatubo ng buhok sa mukha. Chemist pala to si Idol eh. Tapos yung panghuli, si Gade. Pinalitan ni Ying yung facial cream niya, kaya naging kamukha niya si Hook. Dahil sa mga nangyari, nagsimula ng mag-malfunction yung app. Sunod na araw, sobrang gulo na nung eskwelahan. Nakita ni Ying si Nano na nasa 3rd place dahil ever since na bumaba na yung mga nasa top 10, nakaabot pa din siya kahit may peklat sa muka. Ngayon lumapit si Gade sa kanya na may makeup para di siya mukhang green. Nagtalo sila sa kung sino makakakuha ng Shining Star Award at umabot na sa sakitan. Nabura ni Ying yung makeup ni Gade kaya kinagat siya sa muka. Damn girl, you looking like a snack. Ngayon, nung matalo niya si Gade, biglang nag-a-announce sa screen na pumunta lahat ng estudyante sa main hall para i-announce kung sino makakakuha ng Shining Star Award. Nung makadating si Ying, na-witness niya yung panalo pero hindi siya. Kung hindi, isang estudyante na wala pang nakakakilala. Siyempre, bitter si Ying kasi di siya nanalo. Nagulat yung lahat nung nagpakilala yung nanalo na si Chompu. Yung matabang babae nung una is mataba no more. Naging masaya si Nano sa nangyayari dahil yun pala yung plano niya nung una pa lang. So yeah, yun lang. Like and subscribe. Milko Shako out to. And shout out kay Travis Pabayo. The boy's a liar. The boy's a liar. He doesn't see her. You're not looking at me, boy. The boy's a liar. The boy's